Okay mga kamista, good evening. Pag-usapan natin ngayon ang itong resulta ng eleksyon sa Pilipinas. Unang-una, tama po yung nabasa ninyo. Mga natalong artista na kandidato. Sino-sino ba yung mga natalong artista? Pero unahin natin si Ipe, si Mr. Epektibo. At saka itong si Mr. Willie Jacket Rebillame. Yan. Pag-usapan natin yan mga mista. Magre-react lang tayo sa nangyari sa eleksyon. Okay, mga kamista, nakita nyo naman, itong eleksyon napakaganda. Maraming lumabas, ang daming sorpresa na lumabas. Kasi naghalo talaga yung mga resulta. Hindi akalain ng iba na mga maraming lulusot na kandidato ng mga dating pinklawan o dilawan. Hindi pala dati, kundi mga pinklawan at dilawan na sinasabi nila. Katulad ni Bam Aquino at saka ni Kiko Pangilinan. Kaya nasurpresa ang marami at ang taas pa ng kanilang bilang. So anyway, nasurpresa din ang marami dahil akala ng marami lalabas itong si Ipe, si Philip Salvador at saka si Willie Rebillame. Kasi lumalabas sa lalo na si Willie Rebillame, lumalabas siya sa survey. Pero ang laking gulat ng iba kasi ang layo pala nila. Nasa number 20 yata. Mas mataas pa ang boto ni Ipe Salvador kay Willie Rebillame. Samantalang si Willie Rebillame, mga kamista, ito nag-number 2 pa yata sa isang survey o number 5. Pero anyway, mga kamista, bakit ba sila natalo? Yan ang pag-uusapan natin. Yan ang ating bibigyan ng konting punto. Unang-una, itong si Ipe Salvador. Ang kanyang pinangangalandakan simula pa lamang nung nagkaroon siya ng intensyon sa pagtakbo sa politika. Ang sinasabi niya lagi ay gusto niyang maglingkod, gusto niyang magsilbi sa mga tao, gusto niyang paglingkuran ang mga tao. Pero maraming bumatikos sa kanya. Unang-una, ang pagbatikos na nangyari sa kanya buhat ng binitawan niya yung salitang iyon na gusto niyang magsilbi sa tao ay yung anak niya. Hindi naman lingid sa lahat na itong si Philip Salvador nagkaroon ng anak kay Miss Chris Aquino. At itong anak nila anak nila ni Chris Aquino ay alam naman ng lahat na hindi naman niya talaga tinangkilik. Hindi niya sinuportahan. Parang wala nga nangyari. Parang inanakan lang niya si Chris Aquino. Yun ang nangyari mga kamista. Tapos ang lakas ng loob niya para magsalita na gusto niyang maglingkod sa mamamayan. Yung mamamayan at yung tinatakbo niya bilang senador gagawa siya ng batas. At ang paglilingkuran niya ay buong Pilipinas. Parang comedy itong si Philip Salvador. Ang alam ko dito kay Philip Salvador, ito ay isang action star. Pero hindi ko alam na komedyante pala itong taong ito. Yung isang anak nga lang niya, hindi niya na paglingkuran Paglilingkuran pa niya buong Pilipinas. So doon pa lang mga kababayan, alam na kagad ng tao na itong si Philip Salvador sumasakay lamang sa popularidad ni Duterte. At siyempre, hinahikayat din siguro siya ng kaibigan niya na si Mr. Senator Robin Padilla. Kita nyo naman kung gaano magsuporta si Robin Padilla, si Mr. Senator Robin Padilla kay Philip Salvador. All out siya talaga. Nagsasayaw pa silang dalawa. Namukha silang clown. Akala yata nila, makukuha nila sa ganung paraan yun. Mga kamista, ang nangyaring eleksyon na ito ay puro sorpresa talaga. Marunong na ang tao. Hindi na po pwede yung pasayaw-sayaw. Hindi na po pwede yung artista ka lang.
mabuti naman talaga, natuto ang tao. Nagpapasalamat ako talaga. Nang makita ko ang resulta, ako'y pumalakpak talaga, mga kamista. Kasi tama na ang isang Robin Padilla. Alam naman ho ninyo yan eh. Si Mr. Robin Padilla, si Senator Robin Padilla, nakakalahati na yung kanyang termino. 6 na taon yan eh. Ngayon ay nakakatatlong taon na siya. Pero, wala pa siyang nagagawang batas. Wala pa po. Ang trabaho po ng senador, gumawa ng batas para sa ikabubuti ng mga tao. Kaso mukhang ito si Mr. Senator Robin Padilla, nandoon lang para palamuti eh. Pasensya na Mr. Senator Robin Padilla, pero parang ganun lang ang lumalabas eh. Palamuti ka lang dyan. At mabuti na lang ho talaga. Kaya rin ho hindi nanalo si Mr. Ipe, si Mr. Philip Salvador. Isa na rin doon yung nakita ng mga tao na itong si Mr. Senator Robin Padilla ay walang nagawa. Ano magagawa ng isang Philip Salvador? Ganun lang kasimple yun, mga kamista. Walang nagawa yung kanyang kaibigan, ininggan niya lang siya sa politika. No, gagawain nilang dalawa pag naupo silang dalawa ron. Dadalawa na silang palamuti. Ganun lang yun, mga kamista. So, okay. Anyway, isunod natin si Mr. Jacket Willie Rebillame. Ito si Willie Rebillame, kaya hindi ito nanalo, mga kamista. Pero malaki boto pa rin eh, 8 million. Kaya lang, siyempre, hindi naman 8 million lang ang botante ng Pilipinas. Anyway, hindi nanalo si Mr. Jacket Rebillame dahil kulang yata pinamigay na jacket. Sorry. Akala yata niya makukuha niya sa jacket yung mga tao. Ang init-init sa Pilipinas, jacket ay pamimigay mo. Ano ka ba? Baka nga yung ibang kumuha nun eh. Ginawa lang kumot yun eh. Pagkagabi. Kung sa labas natutulog yung tao. Init kaya sa Pilipinas. Anyway, si Mr. Willie Rebillame ay hindi nanalo dahil sa alam naman ho natin. Kalat na kalat yung kanyang interview na tinatanong siya na ano raw ba ang gagawin niya kung sakaling siya ay manalo bilang senador. Ang sagot niya, malutong na sagot ni Willie Rebillame ay wala naman daw siyang alam sa politika. Wala daw siyang alam at hindi raw niya alam kung anong trabaho at gagawain ng isa pang senador. At kung sakaling siya daw ay manalo, ay doon na lang niya aaralin pagka nandoon na siya. Parang hindi ho yata tama yun, mga kaibigan. Di ho ba ikaw pag nag-apply ka ng trabaho, dapat alam mo kung ano yung trabaho mo. Kung ikaw halimbawa, nag-apply ka bilang isang security guard, alam mo ang trabaho mo na magiging security guard ka, magbabantay ka para sa establishmento na yung a-applyan. Mukhang itong si Mr. Willie Rebillame, akala yata niya talaga kasi ang nanalo si Robin Padilla, naging senador, wala namang ginagawa yung isa doon, palamuti lang, siguro pwede na rin siya. Yun siguro nasa utak ng mga taong ito eh. Yan si Philip Salvador tsaka yan si Willie Rebillame. Kasi umubra eh. Nag-number 1 si Senator Robin Padilla. So iniisip nitong dalawang artistang ito, pwede na rin sila. Ganun lang din naman ang gagawin nila eh. Kaya, iyon mga kaibigan, hindi nila na-realize na natuto ang tao sa kay Mr. Senator Robin Padilla. Alam nila, alam ng tao, wala itong ginagawa. So kung magdadagdag ka pa ng isa pang Philip Salvador at isa pang Willie Rebillame, 3 na sila. Ano gagawain nila ron? Kukuhanin lang nila yung pondo. Hindi natin alam kung saan nila dinadalang project. Wala naman tayong alam doon. Hindi natin alam kung saan nila dinadala. Basta sila lang nakakaalam yan. Pero anyway, mga kamista, mabuti na lang talaga na natuto na ang tao. Hindi na bumoto ng mga taong paarte-arte lang. Hindi na po pwedeng ganun. So, full of surprise talaga itong election na to. Natuto ang tao. Nakita nila ang mali. Kaya hindi lumusot itong si Mr. Philip Salvador at si Mr. Willie Rebillame. At ito kasi si Mr. Willie Rebillame, pinangangalandakan niya talaga. Wala siyang alam. So, siyempre, yung mga tao, social media era, technology, ilang milyon na may cellphone, kinalat yan ng mga tao.
pinorward yan sa isa't isa. Pinost nila sa social media. So ano nangyari? Mas lalong kumalat yung kanyang kapalpakan. Yan ang dahilan. Yan ang pinakamalaking naging epekto sa kanya kung bakit hindi siya lumusot. So mga kamista, ako ay nasisiyahan sa nangyaring resulta. Aaminin ko yan. Salamat, mabuti na lang walang pumasok na dalawang artista uli sa Senado. Well, si Mr. Senator Lito Lapid, may nagawa naman na yan eh. Tsaka may pondo na yan sa politika. Kaya lumusot pa rin yan. May pondo na yan eh. Pumondo na yan na kumbaga sa may tahid na yan, naging senador na yan, nakagawa na rin naman ng basas na maganda si Mr. Senator Lito Lapid. Pero itong nadagdagan pa ng dalawa, na wala naman talagang alam pa, magbagito at papasok lamang na hindi alam ang gagawain, tama lang na hindi sila pumasok. Tama lang yun dahil ang Senado ay hindi para pagpraktisan at hindi para upuan lang. So mga kamista, yan po ang ating reaksyon at komento sa nangyaring eleksyon. At ako yung lubos na nasisiyahan sa nangyaring resulta dahil akin ho talaga ang gusto ko wag pumasok yung dalawang yun. Kasi maasahan natin sa kanila. Kaya kailangan natin batas na magpapaunlad sa mga Pilipino. Yan ang trabaho ng senador. Gagawa sila ng batas o magre-repeal sila ng batas para mas makatulong sa mga Pilipino. So, tama na yung isang Robin Padilla. Huwag nang dagdagan pa ng Philip Salvador at Willie Rebillame. So, siguro it's time for them to realize at tanggapin na hindi sila para sa politika dahil hindi tatanggapin ng tao at kaawa-awa naman ng Pilipinas kung mauupo lang sila ron at magiging palamuti. So, reaction lang ito. Hindi natin sila sinisiraan. Sila ang mismo ang nagsalita noon. Si Mr. Willie Rebillame na wala siyang alam. Si Mr. Ipe Salvador na pinangangalandakan na tutulong sa taong bayan pero nakita ng tao, di naman niya natulungan yung kaisa-isa niyang anak eh. Paano siya tutulong sa mga taong bayan? So, nagdesisyon ng taong bayan, mga kamista. So, sa muli mga kamista, mag-uusapan naman natin sa susunod na video ko yung number 1 natin na senator ngayon. At kung bakit. Malaki ang itong pag-uusapan natin yung susunod natin na video. So mga kamista, mabuhay kayong lahat at sa susunod na video, sana po tangkilikin ninyo yung aking react and comment lamang sa mga nangyayari. Hindi po tayo maninira kundi magbibigay lang tayo ng reaksyon kung bakit nagkaganon. At hanggang sa muli mga kamista, good night po. Gabi na rito sa akin. Matutulog na rin ako. Malamig kaya naka-jacket ako ngayon. Naka-hood pa. Hindi pa nakabukas yung heater. Anyway, good night at mabuhay po kayong lahat hanggang sa susunod na video natin. Maraming masasayang video tayong pagkikwentuhan. Paalam mga kaibigan, hanggang sa susunod. Please like, subscribe, and share kung nagustuhan ninyo. Salamat po.